Romania to Poland to Netherlands, para lang suportahan si President Duterte. Wala sa plano ang bakasyon ngayong buwan. Subalit nabalitaan namin ng kaibigan ko na dinala nga ang ating dating president na si Duterte. Sa The Hague, Netherlands, bigla kaming nakapagdesisyon ng aking kaibigan. At nag-booked agad kami ng flight patungo kay Tatay Digong. Hindi man namin siya nakita personally, maipakita lang namin ang aming taos-puso na suporta. Mahaba-haba din ang aming nilakbay. Nakakalungkot isipin na mismong kababayan natin ang pinahintulutan, ang mga dayuhan na dalhin si Tatay Digong sa ibang bansa at doon litisin. Nakakalungkot isipin na kung sino pa ang totoong nagmamalasakit sa ating bansa ay siya pa ang nakadanas ng ganyan kadahas na pagdakip. Dating president, ang anak ay vice president, at ganyan pa ang nangyari. Paano pa tayong walang pera? Paano pa tayo? Ako ay nasa Pilipinas pa nung time ng ating dating mahal na presidente. At base sa aking karanasan ay maganda ang nagawa niya sa ating bansa. Pagtaas ng sahod para sa pulis at guro, libreng hospital para sa aming mga OFW. Nabawasan ang krimen, nagkaroon ng bagong panimula ang nalulong sa droga. Sino po ba ang dahilan bakit nabawasan ang krimen sa ating bansa? Alam kong wala akong magagawa at maitutulong para makalabas ang ating dating Pangulong Duterte. Ito lang ang alam kong gawin, ipakita ang taos-puso kong suporta. Bakit nila pagbibintangan yung Pangulo natin na... Bangag nga sila eh. Sa ating mahal na Pangulo na nakakulong, ikinulong ng dayuhan, nagdudugo ang puso natin lahat. Hindi dahil kay Mayor lang. Nagdudugo ang puso natin dahil nangyari sa isang Pilipino. Ang dati palang Pangulo, pwede nilang gawin yan. Paano pa kayo? Totoo! Paano pa tayo? Totoo! Isang pagkilos ito, mga mahal kong kababayan, na masasabi kong kayo mga bayani. Nung araw pa lang, paulit-ulit ko lang sinasabi yan. Ang pinapasok ng OFW, $35 billion a year yan. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. Parang May bayad. pera kami. May pera kami. May pera kami. May pera kami. Yo, mas maganda pakinggan niya. Kaya sana mga kababayan, yung ating nararamdaman ngayon, dalhin natin sa eleksyon. Kasi walang mangyayari sa atin kung puro tayo ingay, puro tayo reklamo. Pagdating ng eleksyon, walang nanalong PDP. Ay, pambihira. Imposible! Imposible! Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Hindi kami bayad. May pera kami. Napakasarap pakinggan. May pera kami. Pero ang PDP walang pera, ha? Tandaan ninyo, ang PDP laban ay ang partido ng ating mahal na Pangulong Rodrigo Roa Duterte. At kung siya ay nagtalumpati, ang pinakiusap lahat sa inyo, ang pinakiusap niya, sana ay iboto po ninyo ang PDP laban. Bakit po niya nasabi yun? Alam naman po ninyo na merong impeachment na nag-aantay sa susunod na Pangulo ng Pilipinas. At yan ay si Inday Sara. At sa Senado po, hindi ko po kaya mag-isa yun. Hindi rin kaya, kasama ko lang si Bongo at si Bato. Tatlo lang kami sa 24. Talo po kami doon. Nakakagutom pero walang sayang, salamat Lord sa safe flight. Day 1 ganap in Netherlands. Bye.